Alinsunod sa tungkulin ng PhilHealth na paliitin at bigyan ng kapanatagan ang ating mga pangamba, patuloy naming ipinatutupad ang adhikain ng ating mahal na presidente, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na bigyan ng pag-asa at bagong buhay ang mga Pilipinong nagtitiis sa kanilang mga dinaramdam. Katuwang ng aming kalihim Secretary Teodoro Herbosa at ang ating NKTI Executive Director Dr. Dante Dator, hatid namin ang bagong benepisyong naglalayong ipagpatuloy ang alagang PhilHealth para sa mga pasyenteng sumailalim na ng kidney transplantation. Matutulungan nating siguruhin ang pagbalik ng dating lakas at sigla ng ating mga kababayan. Kasama na rito ang tulong sa mga donors na nagkaloob ng kanilang kidneys. Nais natin ang isang normal at matiwasay na buhay para sa lahat sa kabila ng anumang karamdaman. Para naman sa ating mga katuwang na providers, mga doktor at mga espesyalista, ospital, lalong-lalo na ang National Kidney and Transplant Institute na kumakalinga sa daan-daang pasyente, bata man o matanda, saludo kami sa inyo. At naway sa pamamagitan ng bagong benepisyo na ito, mas marami pang makatatanggap ng bagong buhay sa isang bagong Pilipinas. Yun lang po at magandang araw po. Kami po ay handang sumagot sa inyo pong mga katanungan. First question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Dr. Mercado, magandang hapon po. Magandang hapon po. Dr. Mercado, gaano kalaki yung porsyentong nakalaan sa healthcare fund ng PhilHealth para matugunan natin yung gamutan ng mga CKD patients natin? And paano natin ito masusustain? Salamat po sa tanong. Meron po kaming taunang sineset aside na kung tawagin po namin ay corporate operating budget. At kasama po doon yung mga benepisyong nilalaan natin para sa ating mga pasyente. So pag ito pong mga bagong benepisyo po ay binabalangkas, gumagawa po kami ng kung tawagin po yung actuarial projection base po doon sa dami ng mga pasyenteng may ganitong uri po ng sakit. So ang amin pong estima ay di naman po ganong kalakihan, kaya po ito'y kayang-kayang punan ng amin pong benefit package budget po for this year. Excuse me po. Kay Secretary Ted Herbosa, very alarming na po ba, Secretary, yung kaso ng CKD? Kasi pati mga bata yata nag-undergo na rin ng dialysis and saan natin ina-attribute ito? Tama yan, meron ding bata na nakita si Presidente kanina dun sa dialysis center. At inutos niya dun sa kanilang talumpati, sinabi niya na gawan din ng programa sa prevention ng CKD. Ang CKD natin ngayon, karamihan dahil sa diabetes at hypertension. Kaya sinabi niya nga, inatasan ako na palakasin yung primary care, prevention part. Sabi niya nga, mataas siguro yung sugar content ng ating mga kinakain. Gawa ng paraan para mabawasan ito, yung ating mga kabataan mabigyan ng tamang ehersisyo or active. Kasi kadalasan nasa front na lang ng LCD. So sa talumpati niya doon sa NKTI, sinabi niya, lakasan ang programa sa primary care at prevention ng CKD. At mas mura yon. Pag ang tao ay kumakain ng tama, hindi masyadong matatamis, hindi magkakadiabetes yan. Pag hindi nagka-diabetes yan, hindi magkakaroon ng chronic kidney disease. So tututukan din natin yon, pero habang hindi pa sumisipa yon, meron tayong serbisyong mas maganda sa nagkaroon ng chronic kidney disease. Maraming salamat, Alvin. Next question, Christian Sores, Radyo 630. Good morning po. Kay Dr. Mercado po. Na-mention nyo kanina, sir, na sapat naman yung budget natin for benefit packages this year. Magkano po ba yung allotted under 2025 budget ng PhilHealth? Sa ngayon po, dahil meron pa po kaming mga inalalabas pong mga benepisyo at ito po ay hintayin natin sa mga susunod pong mga araw at mga linggo. Ang huli po naming tansya ay aabot na po ng mga 300 billion po ang aming total benefit package na nakalaan po ngayong taong ito. Kasama na po itong kidney post-KT benefit package po natin. And for pagsisimula po ng bagong kongreso, maglalatag po ulit ng budget for next year. Magkano po kayo hihilingin natin na pondo para sa benefit packages for 2026?
So meron din po kaming projections base nga po doon sa tinatawag naming prevalence or incident rate. Pangalawa po yung tinatawag na ramp up. Kasi pag may bago po kaming benepisyo, yan po ay merong lag time kapag po nilatag namin. Hindi naman po agaran din yung tinitake up dahil may mga front end, may mga ano pa po yan ipapahatid pa po sa ating mga miyembro itong mga bagong benepisyo. So, meron na po kaming nakalaan. Yun po projection namin po ay sa susunod na 3-4 na taon. Yun po ay ihahatid na po namin sa Kongreso kapag kami po ay nag-present ng aming budget. Maraming salamat, Christian. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Dr. Mercado, good morning. Sir, Good morning doon po. po ba sa Z package nyo, kasama na po ba dito yung doctor's fee? Kasi pag sasailalim sa isang procedure like sa transplant, dalawa po yung inaano nyo, charity and private. Kung private po ba, yung professional fee ng doctors, ano po ba yun? Paano po yun? Kasama po ba doon sa package? Thank you. Yung pong tinatawag namin na Z package, pagka po doon sa mga ward accommodation, contracted out ho yung ano natin services. Dapat po ay wala nang babayaran. Kapag po doon sa mga pribadong kwarto, ito po ay negotiated with the doctors. Kaya po bago po gawin yung isang procedure, meron pong parang kontratang pinipirmahan ang ating pasyente at ang ating pong mga doktor kung magpaano po yung napag-agrihan na karagdagan kung sakali pong meron mang karagdagan. Pero kasama po doon sa 2 million ang halaga doon sa mga professional fee po, sakali pong mag-private po ang isang pasyente. Substantially po, yes. Pero yun nga po, yung pong excess or copay na tinatawag, meron pa hong parte na kailangan pong pag-usapan kapag bago po gawin yung isang procedure. For private po. Kasi For private doc, 50% ang professional fee or depende po sa panapag-usapan? yung ang amin pong rules po ay ang copay ay hindi po hihigit doon sa actual coverage. So kung tutuusin po, parang ang maximum po yun, 50%. Kung dodoblehin man po nila yung coverage na pinrovide na ng PhilHealth. Pero yun po nga ay base pa rin po doon sa pag-uusap. Okay, thank you, Doc. Maraming salamat. And next question, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, sir. Balik lang po ako dun sa budget. Isa po dun sa priority legislation po ng Marcos administration yung amendment dun sa Universal Health Act na parang re-reduce yung premium for PhilHealth from 5% to 3% or 3.5%. Na-factor na po kaya yun ng PhilHealth, nakagawa na po ng actuarial study kung makaka-apekto yun sa pag-deliver ng benefits. Sana banggit nyo na 3 to 4 years. Salamat po sa tanong. Medyo po hindi ho ata natuloy yung BICAM dito po sa kongresong nakaraan at mukha nga pong magsisimula ulit yung discussion for the 20th Congress. Pero sa katanungan po, gumawa po kami ng pag-aaral, iba-iba pong senaryo, may 3.5%, may 4%, may 4.5%, may 5%. At tiningnan po namin yung impact po doon sa lifespan po ng pondo. At natiyak din po namin kung ano po yung titingin po namin na kailangan namin kolektahin sa ating mga direct members. Kaya meron din po kaming pagpaplano ng collection efficiencies at saka po yung paano po ipapahatid sa ating mga miyembro na dapat naman po lahat po tayo ay sumuporta dito sa ating pondo. Pero yung pong portion din na tinatawag namin sa indirect contributors o yung mga poorest of the poor, yung mga subsidized po ng ating national government, meron na din po kaming tuos nun at yun po yung aming ipipresenta nga sa pagdating po ng ating budget hearing. So yun po yung nakaproject na in the next 4 or 5 years po. Doon po sa mga sa ginawa po nilang study, ano po doon yung parang pinaka-ideal na reduction doon sa premium at saka kung ano po yung magiging lifespan ng PhilHealth kung yun po yung may implement na rin. Thank you po. Yung pong sigun po yun dun sa paglalatag po namin ng mga bagong benepisyo. So kung pagka po napag-aralan namin kung ano po yung mga benepisyong talaga makakatulong sa ating mga mamamayan,
at ito po ay inapprove ng ating board at buti nga po't nandito ang ating butihing Secretary of Health, ay doon po namin pagbabasihan kung magkano po yung pwedeng i-reduce or pwede pong i-maintain na, kasi po yun po ay depende doon sa aming projected na gagastusin. So yun po ay gumagalaw pa kasi nga po nagbabalangkas pa po kami ng mga karagdagang benepisyo as we go along. Hindi ho yun napapako ng kung ano po yung benepisyo natin ngayon, ito rin po yung pagbabasihan namin ng aming kailangang i-raise na pondo sa mga susunod na taon. Sige. Thank you po. Maraming salamat, Sam. Next question, Ivan Mayrina. Dr. Mercado pa rin po. 4 months ago when you were appointed, humarap din po kayo sa amin. Ang sinabi nyo, aaralin nyo kung saan posibleng i-improve pa yung proseso sa PhilHealth para ho sa mga pasyente at para sa mga ospital na nagpo-provide ng serbisyo. May mga improvements na ho ba tayo na-implement para mas mapadali ang availment nito mga bagong benepisyo ninyo? Salamat po sa tanong. Yung aking po mga reach out sa ating mga providers noong mga nakaraang linggo at mga buwan, napaka-positive po yung kanilang response. Na ramdam po nila yung pag-iksi nung claims cycle po namin. Sabi nga nila, kaya naman palang gawin, ba't hindi pa nagawa dati? So yun po, hinahabol pa namin paiksiin. Parang ngayon po, nasa 23 days. Meron po mga region, kaya na po ng 15 days. Pero ang aking pong marching order, ibaba namin ng 7 days. Pangalawa po, yung aming proseso po ng pag-claim, lalagyan po namin ng proseso na yung doon pa lang po sa front end, pag niload po yung claim sa aming computer system, ma-identify na po kung kaano po yung kakulangan para po tawag namin front loading na parang quality control po ng aming claims. Para po yung mga kakulangan like attachment o hindi napunaan ng mga puwang dun sa mga forms, mapipick up na po. Para pag sa ganun po, hindi yung tutuloy yung claims tapos aabutin ng 40 days, babalik sa inyo dahil kulang yung claims. So kalahati po ng RTH doon ang gagaling So ilalagay na po namin ng front end yun para doon pa lang po na iibsan na o nagagawa na po ng paraan ng mga providers yung completion ng chart nila. May kausap din po kaming mga bangko na kung saan po kine-credit yung mga claims po ng ating hospital na kung pwede po gawing araw-araw yung pag-download ng kanila pong payment. Kasi ngayon po parang batch loading every once a week lang po So yun po yung mga low-hanging fruits na mukha pong magagawa na namin or nagawa na po pala namin yung iba at yung po, iba na may magagawa na namin sa susunod na mga buwan po. Sa ngayon po, nasa magkano ang mga unpaid claims? Siguro mga kinokontest pa natin. And how much lower is this from when you assumed the leadership of PhilHealth? So yun pong unang naming ginawa po nga sa aming board ay yung flexibility claims payment. Kung saan po yung mga denied claims ng mga nakaraang taon mula 2018 hanggang December of 2024 ay pinrases po ulit namin. So yun lalo na po yung mga dahilan lamang ay sumobra ng 60 days dun sa prescribed period of filing. So yun po ay aabot ng almost 9 billion at yung pong going forward, ang aming pong datos ay ang RTH po at saka denied claims ay bumababa na po at nasa at least 4% dun sa datihan pong more than 10%. Ang susunod ko pong ifo-focus ay naman pong mga nakaraang taon at buwan bago po ako umupo. So kumbaga po, ginawa po muna namin yung prospective yung mga pumapasok na claims. Ngayon po na medyo nahabol na namin, yun naman pong pabalik ang aming tututukan. Sorry, if I may please address a question to the Secretary. I will go off topic. Sure. Itatanong ko lang ho, what can you tell us about the Nimbus variant of COVID-19 that appears to be driving the number of cases in other countries? Okay, so may bagong variant na na-discover, NB 1.8.1. And ang sinasabi nila, and it was the one causing the drive in countries in Southeast Asia. And it seems yung vaccines na binigay before are still effective on them. So if you are vaccinated during the previous COVID pandemic, you are still protected. So yung mga unvaccinated. And then wala naman tayong increase pa rin dito. We're monitoring our COVID
cases kasi nga season natin ng influenza-like illnesses and COVID is one of those influenza-like illnesses. Minomonitor po ng ating Epidemiology Bureau itong cases na to. And then naka-monitor kami from the other countries. Meron na ho ba tayong confirmed case dito ng variant na yan? Tsaka tulad na nabanggit ho ninyo, uso ho yung sore throat halimbawa ngayon, yung razor blade sore throat na tinatawag nila based on the articles. Yes, Meron na ho that's ba tayong kaso nito? Wala pa akong na kuhang report. But now we will be monitoring that now that it's reported. Yan yung importance na nagre-report to ibang countries what their variant is. So that means magsa-surveillance kami, we will select samples at paggagawa namin sa RITM yung genome sequencing para malaman namin kung yung variant na yan ay lumalabas na dito. Thank you. Thank you. Thank you, Ivan. Next question, Pierre Pastor, Bilyonaryo. For Dr. Dator, babalik lang po ako sa CKD, short lang po, Doc. Sige po. Bukod sa lifestyle po yung dahilan, pero yung mga batang dumadami, ayan, paniniwala ko, it's type 1 diabetes. Paano po siya nakaka-apekto dun sa kidney at bakit po dumadami, Doc? Ang mga bata, bukod dun sa type 1 diabetes, na alam nyo na, sinilang sila, meron na nun. Ang sinisira po nun, yung maliliit na ugat sa loob ng kidney. So, ang tawag po namin doon, nephrosclerosis. Sumasara yun. Nagkakaroon na po ng end-stage renal disease kung tawagin. Pero hindi lang po diabetes ang sa bata. Yung tinatawag na glomerulonephritis, yun yung sarili mong katawan, lumalaban dun sa mga laman ng kidney. Katulad ng mga pinakita kanina, meron po dong bata na dinadialysis, meron din bata na na-transplant na. Pagkatapos, meron din po yung mga infection sa bata na paulit-ulit po dahil may mga bata pong pinanganak na meron silang kapansanan na nagkakaroon sila ng mga infection na umaakyat sa kidney. So marami po doon gusto naming madiskubre habang bata kasi maiiwasan po natin na magtuloy-tuloy yon doon sa end-stage renal disease na mangangailangan ng tinatawag na renal replacement therapy which ranges from dialysis at one end to kidney transplantation at the other end. And kasabay din po yon yung minumungkahi ni Secretary Herbosa, yung front end ng spectrum, meaning primary care. So hindi lang po sa matanda, sa bata po, meron po tayong edukasyon. Sa mga paaralan, malamang, sasabihin natin yung tamang nutrition para maiwasan po yun. So yung programa pong yun, malaki po, malawakan po yun. Hindi lang po Department of Health, National Kidney, DepEd, at saka iba pong ahensya. So, malaki po ang matitipid natin dun sa primary and prevention, pero yung investment na to for 10 to 20 years from now. Pero dapat po tuloy-tuloy yan para makita natin yung resulta para hindi na masyadong marami ang dinadialysis natin. Maraming salamat po sa tanong nyo at na imungkahi namin yung aming iniisip na paraan para po natin magawa ng solusyon to. Thank you, Doc. Salamat po. Thank you, Pierre. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Kay Dr. Dator pa rin po. Sir, dahil nabanggit po ng NKTI na yung incidence ng CKD sa Pilipinas is higher than the global average, gusto ko lang pong malaman gaano po kalaki yung demand for kidney donors for patients with end-stage renal disease, particularly po sa NKTI, and how are we addressing this demand po? Salamat po sa tanong nyo para maipakita namin yung aming ginagawa being the lead hospital for kidney diseases. Unang-una po, at any given point, mahigit po 100,000 ang nagdadialysis at any given time the whole of Philippines. In National Kidney, every day, almost 220 to 250 dinadialysis every day. At yan po ay paulit-ulit, yan yung umaabot ng 156 sessions within a year. So, ang kapasidad po namin, nasa mga 50 at 6 na pong silya na nagdadialysis. Pero may plano po na padamihin pa yon hanggang 200, pero katulong po namin yung ibang dialysis centers na punong-puno. In fact,
President Mercado, yun na ba ang pinakamalaking binabayaran ng PhilHealth sa dialysis? Yun po. So, kung makakadami po yung magpapatransplant, mababawasan po yung magdadialysis. May isang punto doon. Marami po doon sa nagdadialysis, takot magpa-transplant kasi pagkatapos po ng transplant, bukod sa meron na kayong benepisyong 2.1 million, pagkatapos po ng transplant, yung mga gamot, ito po yung programang ginawa ngayon. Front to end. Para mas maingganyo ang mga taong nangangailangan ng transplant na tumuloy na. Kasi kung minsan, may donor. Pinakamaganda nga yung kamag-anak mo. Kasi malamang mas makukunti ang kakailanganin mong gamot. So, mababawasan po yon, pero ang haba po ng list ng mga nangangailangan ng transplant. Yung pong lahat ng dialysis na yon, marami doon mas maganda ang quality of life kung kayo po ay magpapatransplant. Kasi pag ikaw nagpatransplant, nakatali ka na doon. Every 3 days, ang schedule ng buhay mo, pabalik-balik ka doon. Pag nagpatransplant ka at maganda, meron kang gamot, pwede ka na magbiyahe. Hindi ka na nakatali doon sa makina. So, yun po ang aming ngayong parang mission and target. Hindi po siya mission impossible. It is possible with all your help, everybody. May programa po ba tayo to encourage pag-donate po ng kidneys? Opo, meron po kaming tinatawag na HOPE, Human Organ Preservation Effort. At palagi po namin sinasabi sa aming mga pasyente sa NKTI na kayo po ay pumunta doon, bibigyan po kayo ng impormasyon kung paano po kayo malalagay sa listahan ng magdo-donate or mangangailangan ng transplant. Oh. Pinaalala po ni Secretary Arbosa, tingnan nyo po yung mga lisensya nyo. Doon po sa likod nun, checkan nyo, are you willing to be an organ donor? Hindi po napapaliwanag yun sa LTO. Kasi renew lang tayo, renew. Pero alam nyo bang, meron tayong programa, yung tinatawag na cadaver organ donation. That's the gift of life. Yun, let's say may aksidente, madala sa ER, tinitingnan po nila yon. Kung yung tao na hindi na makakausap o mahinga ng consent nandun, sisikapin po namin na ma-retrieve yung organ, especially the 2 kidneys, pwede rin yung liver, pwede yung iba pa, na magamit. Meron nga isang posters don't bring your kidneys to heaven. We need them here. Maraming salamat, Pia. Next question, Michelle Gilang, All TV. Hello po, good afternoon.